Come on, hallelujah, COG Agono. Let's stand up and give our best praises, our best clap offering to our King. Hallelujah. Come on, COG Angono, ipalakpak at ipasalamat natin ang ating buhay, ang ating pagpapalan para sa ating Diyos na buhay. Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay na purihin si Yahweh. Purihin ang aming Diyos. O purihin ka. Ang ating dahilang Diyos. Come on, sabay-sabay natin sabihin. Ang lahat ay aawin. Come on, ipalakpak natin ito sa ating Panginoon. Hallelujah! Pagkat ikaw, Jesus, ang hirap na kaligtasan. Sa iyong kapangyarihan, lahat ay luluhod. Tayo'y magpuri, sasambahin, dakilang Panginoon. Come on, itaas natin ating mga kamay. Sabay-sabay na purihin at sambahin ating Panginoon. Kung itaas ang ating mga kamay at sabihin, si Yahweh, si Yahweh, si Yahweh ang aming Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa sabihin, ang
itaas ang ating mga kamay. Let's wave our hands as our declaration right now. Walang ibang pipili, maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa aming bayan. Maghari ka sa aming simbahan, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Come on, mga taga-Luzon, sabay-sabay natin purihin si Yahweh. Hallelujah! O, purihin ka, Panginoon. Sabay-sabay. Si Yahweh, si Yahweh. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Come on! Nasaan ang taga-Visayas? Sabay-sabay na purihin siya. Come on, everybody. Let's sing. Si Yahweh, si Yahweh ang among Diyos. Dahanaygon, dahanaygon ang atong ganghanang Diyos. Hey! Come on, mga taga-Mindanao. Sabay-sabay natin sabihin. Hey, hey. Everybody, let's declare it out loud. Si Yahweh, si Yahweh, si Yahweh ang among Diyos. Simbahon, ang atong dakong nga Diyos. Sabay-sabay. Si Yahweh, ang aming Diyos. Pupurihin ka. Purihin ang ating dakilang Diyos. Si Yahweh, ang aming Diyos. O purihin ka. One more time and sing. Si Yahweh. Pwede ba? Itaas ang ating mga kamay sa ating pagsamba sa ating Diyos. Ang ating dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin dakilang Diyos. O Yahweh, O Yahweh, O Yahweh, O Yahweh, O Yahweh. Come on, let's sing. Come on, let's raise our hands. Buong pusong sambahin. O Yahweh. Hallelujah. Come on, everybody, let's sing. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Ang kagalakan mo, ang tanging lakas ng puso. Come on, let's wave our hands and sing. Isang
ating mga kamay at sabihin, Ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwag-hayway, O Yahweh. Mga kamay, ilulundag, O Yahweh. O purihin. Sabay-sabay. Ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwag-hayway, O Yahweh. Mga kamay, ilulundag, O Yahweh. Purihin. si Yahweh. O purihin ka. O purihin. Purihin si Yahweh. Sabay-sabay na ating purihin ang ating Diyos. Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Na Diyos na ating sinasamba at pinapasalamatan. Diyos na buhay. Diyos na dakila. Purihin ka. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. What a great morning, Panginoon, that we are here, Panginoon, in your sanctuary, Lord. Kaya naman, kapatid, huwag tayong titigil ngayong umaga ito na purihin at pasalamatan ng ating Diyos. Hallelujah. Patuloy kang madakila. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Gusto mo, kapatid, na iiyak kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Come on. Fill this up with the highest praise na siya lamang ang Diyos na iyong pupunihin at pasasalamatan. Sa ating bayan, sa ating simbahan at sa ating buhay. Come on, let's sing. Panginoon ng bayan ko, sa iyo'y lumumunod, nagsusumamo, presensya mo'y dalangin ko, dito sa ilang bayang pinangarap ko. O Diyos, maghari ka, luwalhati. Are you ready to receive His blessing? Come on, let's raise our hands and sing. May pagpapag sa pagpupuri sa'yo, ulan ng pagpapala sa bayang iyong binukod, sa'yo lang ang pagsamba. Come on, with all in our hearts, extol His name. Hallelujah. Sa pagpupuri sa'yo, Come on, worship His name. Worship His name. How He is worthy. How He is wonderful in your life, in your family. iyong binukod, Sa'yo lang ang pagsamba. Come on, declare His goodness, His mercy that never fails, His love that never fails,
papurihin ang ating Diyos. Diyos na buhay. Diyos na totoo sa kanyang mga pangako na hindi nagbabago. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Minsan ba malakas na palakpak sa Diyos na buhay, sa Diyos na dakila, at sa Diyos na hindi nagbabago. Sabi ko po, malakas na palakpak! Okay, just a reminder to everyone that every time that we are here in the church, kung ano po man ang ginagawa natin, whether we say amen, hallelujah, or clap our hands, hindi po natin ito ginagawa para sa tao. Ano po? Kaya nga ako, yan na ginagawa mo para sa Diyos, I guess and I believe, mas malakas ang deserve ng ating Panginoon. Amen! And we would like to inform everybody na tayo po ngayon ay naka-live. We're on, naka-live stream po tayo ngayon. So if you have your cell phone, please do share, like and share our online worship service. And we would like to greet our online family sa lahat na sumusubaybay sa atin. We are watched, hindi lang po dito sa Pilipinas, to other provinces, and also in other countries. Meron pong nanonood sa atin. At kasabay po natin ngayon na nag-worship sa ating Panginoon. Amen. So let us support. Isa po yung isa ring mission natin, kung magagawa po natin na i-share. Lalo na po ngayon, na maganda po ang topic na ating pag-uusapan. Still, we are on our series in for the month of August, which is... Ay, ba't ang lungkot mo? Ano mo yan? The evidence. Ganon. Everybody, go! Wow, the evidence. Okay, so I am a living proof. So if you were here last 3 Sundays, on our first part, tayo po tinututukan po natin ang aklat ni Santiago or ni James. Okay, for the first part, we have the mental shift. Ang tunay daw ng mga Kristiyano o may tunay na relasyon sa Panginoon, dumaan man siya na maraming pagsubok sa buhay. Meron siyang kaisipan na ang pagsubok na ito ay hindi ka para pabaksakin, kundi para ka patatagin ng ating Panginoon. Sige pong malakpak po tayo sa Panginoon. Amen. At ang pangalawa, the salient transformation, the second part, ibig sabihin nun, tayo po, kung tayo talaga naniniwala at tayo may relasyon sa Diyos, we just not, hindi tayo magme-maintain as a hearer, we should be the doer of the word. Diba? So, ang tunay daw na may relasyon sa Diyos, pinapractice niya kung ano naririnig at ang kanyang natututunan. And then, last Sunday, we discussed about beyond amen. Ibig sabihin nun, ito po yung pinaka-controversial na verse na sabi sa James 2:19, that faith without works is dead. Okay? So, pinaliwanag po natin mabuti. Sa ating po mga kapatid na hindi po naka-attend the first or second Sunday, available po or pwede niyo pong mapanood ang mga preaching na iyon sa ating YouTube channel na pwede po kayo mag-subscribe. COG Angono po ang i-search nyo. And the same also with our FB page. Meron po tayong FB page at COG Angono din po. Para po lahat na kaganapan, lahat na nangyayari, all the announcements and all the activities of the church, pinopost po natin yan sa FB page. At sa panahon po natin ngayon, meron po sinasabi, lamang ang may alam. Sabihin mo sa katabi mo yan. Kaya pag napunta ka dito, katulad kanina, di ba, nagulat kayo, meron tayong mga dancers. Palakpakan naman natin, Panginoon. Because last Tuesday, COG Angono was part of the Revival Pilipinas.
Okay, among more than 600 churches, tayo po ay napili to participate. Okay, tayo po sa 50 churches po na pinili, and one of them is COG Angono. What a privilege! What a privilege! Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating worship team! Wow, praise God. At salamat din sa inyo mga kapatid for support and the prayers. Amen po ba? So lahat po na nangyayari dito, makikita po yan sa FB page. So please, ngayon pa lamang, i-share nyo na po dahil maganda pag-usapan natin. We are on the fourth leg of our series, The Evidence. At ngayon, ang ating title ay... Wait, ang meaning niyan, why am I talking? So maganda po at napaka-interesting ng ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, tungkol sa iyo. Okay, sa iyo at sa akin, sa atin lahat, okay? So ang pag-uusapan natin ay ngayon, particularly about our... Yan, okay. So, bakit po yan ang ating pag-aaralan? And this is very important. Na alam niyo po ba, one of the greatest gift that God has given us is the power of speech. Isa po daw sa kapangyarihan na binigay sa atin, o abilidad, magandang abilidad na binigay sa atin ng Panginoon, ay ang kakayanan na makapagsalita. At syempre, sa pagsalita, kailangan natin ang dila, okay? Kaya lang, yung iba, nami-misuse natin ang dila na ito at hindi natin nagagamit sa tama. So, bakit one of the greatest gift ang speech? Kasi sa pamagitan ng ating dila, we can praise, we can pray, and we can preach to lead the lost to the Lord. Amen po ba? So, but nakakalungkot, the same tongue that we use to praise and praise is also the same tongue that we use to tell a lie to ruins or to destroy man's reputation. Ang dila din na ito, ang pwede rin maging kasangkapan upang masira ang relasyon ng mag-asawa, relasyon ng buong pamilya, relasyon ng mga magkakaibigan, sa iglesia, sa church, pwede mawasak, and any organization that even in our country. Tama po ba? That's the main dila. So sabi dito, powerful weapon may misuse and weaponized to destroy others. So pag-aralan po natin ito, may nabasa lang po ako at isinama ko na po. Basahin po natin lahat. Everybody, go! Pumalakpak ang agree dyan. In fact, this is the smallest part of our body. Tama po ba? Okay, kaya lang, walang buto, walang talim, pero grabe, manakit, tagos hanggang likod. Tumatagos hanggang likod. Amen po ba? So, tututok po tayo at pinagpapukusan po natin ang aklat ni Santiago. At ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay James 3, 1-12. At dito, matututunan natin na si Santiago, inimpress niya sa atin ang kahalagahan, the importance to have a controlled tongue and the consequences of the words that we have spoken. Okay? O, kaya sinasabi natin. At dito, gumamit po siya ng 6 na bagay. Okay, he used 3 things. We have the bit, the rudder, the fire, the animal, the fountain, and the tree. At ang 6 na things na yan, na bagay na yan, he classified that in 3. May 3 classifications. He put that in 3 classifications to reveal, para ipakita sa atin ang kapangyarihan ng isang dila. Okay. Naintindihan niyo po ba? Excited po ba kayo? Parang nasa unahan lang, nasa likuran. Excited po ba kayo? Para sa atin lahat to, ha? Walang magtuturo. Okay? Simulan natin sa verse 1. Not many of you should become teachers. My brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Okay. Remember, I shared to you, isinulat ito sa mga Hudyo, sa mga Israelita, sila'y nagkalat because they are experiencing injustice, they are experiencing
persecutions. So in short, they were in troubles, nasa krisis ang buhay nila dahil sa kanilang pananampalataya. Okay, at ito ang mga na-encounter ng mga Israelita during that time. Some of them are catering to poverty and some are robbed by the rich. So yung iba naman may problema sa kanilang pananampalataya na hindi nila kayang tayuan at panindigan, at yung iba naman may problema sa pagiging worldly, at yung iba naman higit na may problema sa kanilang mga dila na nag-create ng war among the assembly. Now, si James during that time, he was the leader of the Church of Jerusalem. Ngayon, ito ang kanyang napansin sa kanilang kapulungan, na marami ang gustong magkaroon ng posisyon, particularly na maging tagapagturo. Okay? Ngayon, sa ating panahon, ganun din naman, at kung sa ating personal na buhay, siguro relate kayo sa sasabihin ko, na pag dumadating ang hirap o krisis, maraming tao ang nagmamarunong at nagtatali-talinuhan. Di ba minsan, kasi naman kaya nagkaganyan eh. Alam mo kung ako lang ha, dapat ganito ginawa eh. Alam mo yun? Di ba? Bisa sa atin, kung ano nangyari sa paligid, bisa sa kapitbahay na, kasi naman si Mari, dapat hindi niya ginawa yun kasi, alam mo yun, ang dami nagmamarunong, may masabi lang. Amen po ba? Uy, ba't ang lungkot nyo? Di pa ako nagsisimula. Parang dila pa lang, nalungkot na kayo. Parang naputulan na ng dila. May dila pa ba yung katabi ninyo? Tingnan nyo nga, check nyo nga kung may dila. Ba't di nag-amen? Okay. Di ba? So, pag-aralan natin to ha. At doon sa kapulungan nila, napansin ni James na parang gusto, nagpapahiwatay na gusto naging tagapagturo. Wala pong masama if you want to teach or to preach. But there's a warning that James has given to them. Siguro yung iba kaya gusto maging tagapagturo because they were impressed by the authority and by the prestige of being a teacher. Siguro sinasabi nila, para naging teacher ako, susundin nila ako. Grabe, gagalangin nila ako pa naging tagapagturo ako. But ito ang warning ni James. Sabi niya, wag muna kayong magmadali na maging tagapagturo. Kasi sabi niya, pag kayo naging teacher, will be judged by greater strictness. Okay? So, pag-aralan po natin, there are different kinds of teachers and I would like to share to you. Okay? So, ang sabi doon, teacher by profession. Tama po ba? Pag sinabing teacher of profession, they are graduated with license, di ba? Ito yung mga natuturo sa school ng ating mga anak, na kung sa totoo lang, mas takot ang ating mga anak sa kanilang mga teacher kaysa sa mga nanay. Kahit bumabagyo, wag kang pumasok anak, magagalit si teacher, pambihira. Yung galit ni teacher, inaalala. Pero yung malasakit ni nanay, binabaliwala. Okay. Pero ako, nung ako'y bata pa, my profession, sa totoo lang, may mga teacher na talagang merong umukit sa puso natin. Kung ako tatanungin, I prefer to have a terror teacher. Sino po yung agree doon? Na nung panahon namin, maniwala ka, pag wala kang assignment, may pit-pit yung kamay mo ng mga ruler. At si Pastora Presi, isang beses, napa-squat ako sa stage, kainitan ng araw. Dahil hindi ko na-recite ang preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence. Alam niyo, pinarecite sa amin, hindi ko nakabisado. Isang oras ako sa stage, naka-squat pa ako. Okay? At minsan, hindi ko rin nakanta yung lupang hinirang tinuro sa amin in English. Land of the morning, the sun's dawning with fervor burning, the door sun's adore. Hindi ko nakanta na ang maayos. Ang bihira, pina-squat din ako na may libro. At nung ako'y high school, sa chemistry, pagpasok pala ng teacher namin, get 1/2 sheet of paper, number 1. Yan. Chemistry yun, ha? Pero dahil sa pagiging terror niya, alam niyo, pag hindi ka nakasagot, tatayo ka. Pero, hanggang ngayon naman, kabisado ko pa rin yung elements, table elements ba yun? Ha? Periodic table,
periodic table, di ba? Yung ano, tapos silver, Ag, gold, Au, potassium, K. Di ba? Hanggang ngayon, nag-college ako, kabisado ko, tumatak sa akin. And then, in advanced English, magpasok pa lang. Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down what God had promised. Hanggang ngayon, nakatatak sa puso namin. At na what? Ang dalangin ko, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, you are so blessed na hindi na gano'n ang mga teachers, pero wag nyo naman samantalahin. Nasa inyo yan. If you want to have a good future, mag-aral kayong mabuti. Kasi, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, teacher by profession, iba naman teacher by situation. Tayo mga nanay, di ba? Dahil sitwasyon na ginanay tayo, kailangan magturo tayo sa ating mga anak. Tama? At sa school, kung ikaw ay nag-commit ka bilang Sunday school teacher, then you are considered as a teacher by situation. Pero yung iba, teacher by confession. Ito yon, self-appointed. Wala lang, masabi lang, may ma-post lang, may masabi lang. Tingin nila sarili nila, maraming alam, kaya ang tingin nila sarili nila, sila ay mga guro. Okay? Hindi ko alam kung ano klaseng guro ang katabi mo. Profession, situation, or confession. Ikaw lang ang nakakaalam nun. Amen po ba? Pero in many ways, because of our experience, di ba, pwede ka maging guro, mabuting guro, kung ano man ang natutunan mo sa iyong mga naranasan, pwede mo ring ituro sa iba para sa susunod, hindi rin sila magkamali. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni James, hop. Teka lang, wag mo na kayong magmadali. If you want to be a teacher, remember this. Pag ikaw ay naging teacher, you have greater accountability, you have greater responsibility, and you have greater scrutiny. When you say scrutiny, you are carefully watched. Lagi kang titignan. Laging sisiyasatin ang iyong mga ginagawa, ang iyong mga sinasabi. Katulad niya, pag nagturo ka, di ba? Kala mo naman sa unahan, ang galing-galing magturo. Wala naman pala to, di ba? Kaya yan yung warning ni James. Sabi niya, huwag kayong gusto niyo maging guro. Ito ang warning ko sa inyo. Amen po ba? Ngayon, ang sabi doon, kayo po ba may kakilalang chismosa? Sabi, di ba, ako ata yun na. Bakit kailangan natin pag-aralan to? Okay, pag-aralan natin. Kasi sabi ko sa inyo, by the use of tongue, we praise, we pray, and yet the same tongue that we use. Di ba? Kasi dapat ang tongue, ginagamit natin to influence others para mapalapit kay Lord at ganun din to accomplish greater tasks in our lives. Kaya lang, madalas nagagamit ang ating dila. Sana kung gaano tayo kaatat mag-share ng word, di po ba? Kung gaano tayo kaatat mag-share ng chika sa iba, ganoon tayo kaatat mag-share ng word of God. Amen po ba? Okay. Pag-aralan natin, pag sinabi kasing gossip, alam niyo po, pag sinabing chismis, para sa akin kasi ganito ang chismis, ano po, yung kwento na wala ka namang kinalaman. Amen po ba? Kasi minsan mag-share sa'yo, di ba sabihin sa'yo, Mare, alam ba yung kapitbahay ko? Ano kinalaman ko sa kapitbahay mo? Bakit mag-share mo sa akin yan? Wala ka sa sitwasyon, isi-share sa'yo. Ngayon, ito ang mabigat kasi. Pag mayroon nag-share ng gano'n, wala kang kinalaman, wala ka sa sitwasyon, pinakinggan mo, pinatulan mo, shinare mo pa. Ayan ang mabigat. Kaya yan, nagiging chismis. Pero ako naniniwala, pag ikaw isang taong matalino at matured na Kristiyano, pero ikwinento sa iyo pa lang, kung matalino ka, titigil na yan. Bakit? Ipifilter mo yan eh. Pag-aaralan mo muna eh. Teka, yung masalitang to, pag sinare ko ba sa iba, makakatulong ba? O magkikreate pa to ng malaking gulo? Teka lang, pag-pray ko na lang. Tama po ba? Ngayon, may shadow yung gossip. Okay? Ito yung mga halimbawa. Hindi ko alam kung meron nag-share sa inyo. Minsan nagtatago ang chismis sa ganito eh. Alam mo, concern lang ako sa kanya. Kasi alam mo, dapat hindi kasi ganun eh. Alam mo kasi, Kristiyano na, alam mo, bigat na talaga ako. Arty-arty po. Minsan iyak-iyak pa, may thirst ba? Naiyak na nga ako sa kanya, niluluhod ko na siya. Diba? Concerned lang ako. Sometimes,
Alam mo, pag napapag-usapan lang napag-usapan din lang ang alam mo, may share ako sa inyo eh. Diba, ganyan. Yan ang mga shadow. Yeah, papunta na yan sa chismisan, okay? At panghuli ay, ipag-pray natin si brother, si sister, kasi, alam mo, ganito siya. Ewan ko ba naman kasi, bakit kasi ginawa niya yun? Pero ipagpe-pray daw. Iyan yung shadow. Pag alam nyo na yan na napapalayo na at makakasira na, iwasan nyo na yan. Ano po? Okay. So, lahat po tayo ay involved dito. Tama po ba? At lahat tayo itutuwid ng ating Panginoon. Sino handa magpatuwid? Pumalakpak! Somehow, somewhere, somewhat, tayo nakapagsalita ng mga ganyan. Tama po ba? Wag tayo magpaka-hipokrito dito. Ano po? Para sa atin lahat ito. Maniwala kayo. Kasama ako dyan. Okay? Okay. Tandaan natin to. Okay. Pag-aralan natin. Sabi pa niya sa James verse 2, "For we all stumble." Sabi ni James, lahat naman tayo bumabaksak. At meron lang talaga mga tao na pagdating sa mga salita, madali silang maapektuhan. Tama po ba? Minsan na-share ko sa lady. Sabi ko, minsan mag-iingat kayo. Kasi sa pagkasalita natin, yung iba kayang kargahin o tanggapin, pero yung iba hindi kaya. Sabi ko, once in my life, may nagsabi sa akin, pupulutin ka sa kangkungan. Buti sa kangkungan, hindi sa kural. Hindi, may nagsalita sa akin noon. Sabi niya, saan ka pupulutin? Pupulutin ka lang sa kangkungan. So, sabi ko, Lord, salamat, ako kaya ko. At minsan, sa ating buhay, lalo na mga Kristiyano, even though kahit ikaw Kristiyano na, tanggapin na natin sa buhay natin, hindi lahat ng tao, puro papuri ang sasabihin sa'yo. Tanggapin na natin na hindi lahat magagandang salita ang sasabihin sa atin. Minsan may manlalait, may talagang sasaktan ka ng mga salita. At kailangan tanggapin natin yun. Kaya lang, ang sabi ni James dito, lahat tayo, hindi lang tagapagturo, lahat ng tao, we stumble, tayo bumabaksak sa iba't ibang kapamaraanan. Kaya lang, ang sabi niya, kung ikaw, bilang perfect man or matured man, na kaya mo nang kontrolin ang dila mo, wow sa'yo. Diba? Matured daw yung kayang kontrolin ang dila niya. Pero sabi niyo, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. Pag kaya mo na daw kontrolin ang dila mo, kaya mo na rin kontrolin ang buong katawan mo. Nagkamali ba si James sa sinabi niya yan? Well, in fact, when I do a research, nung nag-research po ako, meron pong inaral ang mga neurosurgeons. Alam niyo po ba mga neurosurgeons? Mga sa utak yan. Na meron po ako nabasa, sabi ng mga neurosurgeons sa kanilang pag-aaral, ang speech center po daw ng ating katawan has the power or dominion over all the nerves in our body. Okay, yung speech power natin sa pagkasalita natin, yung dila natin. Kaya nga pag ikaw ay lagi nagsasalita na, ang hirap-hirap ng buhay ko, nanghihina ako, automatic, yung nerve tatanggapin niyang message na yan. Galing sa central nervous system natin at ang ating katawan ay mag-a-adjust kung ano yung mensahe na natanggap ng nerve na yan. Kaya nga, once na sinabi mo, nanghihina ako, automatic ang katawan mo manghihina na rin. Kasi yun ang na-receive na message. So, hindi nagkamali si Santiago nung sinabi niya yon, if you control your tongue, you can control your whole body. Okay? That even the science nagpapatunay dyan. Okay, so tutukan natin. Ano ba ang gustong ituro sa atin na Santiago pagdating sa dila? Nang sa ganon, maging maingat na tayo at makita natin kung ano yung kapangyarihan na ginagawa ng ating mga dila. Una, sabi doon, the tongue is small but maliit daw pero makapangyarihan. Okay, at ang ginamit niya na picture dito o bagay, ang ginamit niya ay bits. Sabi doon sa verse 3, if we put bits into the mouths of horses, alam niyo po ba yung bits? Ito yung pangrenda sa kabayo. Usually, nilalagay yan talaga sa bibig ng kabayo. Okay? So that they obey us, we guide their whole bodies as well. So, una niya ginamit ay yung bits, yung pangrenda. Akalain nyo, maliit na bagay, pero kayang kontrolin yung wild nature ng horse.
pag ang nakasakay dyan na horseman ay skillful or talagang mahusay, expert na horseman, kahit mag-wild yung horse na yan, once na nirendahan na yan, makokontrol niya yung kabayo. Amen po ba? Okay, ganon din naman sa verse 4, meron siyang ginamit. Look at the ships. Ito naman sa malaking barko. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by very small rudder, wherever the will of the pilot directs. So, ang ibig sabihin nun, ganon daw ang tang, maliit na miyembro ng ating katawan, but it boasts of great things. How great a forest is set, okay? Ang sabi doon, ito po yung bit at ito yung, ito yung rudder na sinasabi ko. Ngayon, meron pong mga puwersa dyan. Okay? May mga to overcome. Kahit gamitin mo ng bit o rudder, yung kabayo at ang ship. Sometimes, sa kabayo, kailangan mong kontrolin yung kanyang wild nature. Ang rudder naman, kailangan niyang kontrolin yung strong winds and strong current para hindi ma-offshore yung ship. Kaya lang sabi ko po sa inyo, unless na ang ating mga dila ay makontrol ng Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya nga, kung ang bit kailangan ng expert na horseman, ang rudder kailangan ng experience na pilot, ang sabi ni James, just the same with us. Ang ating dila na maliit, ang tanging makakakontrol dyan, walang iba kundi ang makapangyarihan na Diyos. Amen po ba? So, yun po ang So, tongue has the power to direct. Yun ang ibig sabihin nun. Pag iyan pinakontrol mo ang dila mo sa ating Panginoon, then that's the time na pwede mong gamitin yan to direct somebody para magdesisyon siya na gawin ang tama sa kanyang buhay. Kung hindi naman, maaaring makadamage yan. Katulad yan, kung ang sasakay sa horse ay hindi eksperyensado at hindi skillful, pwede siyang mahulog. Once na naging wild ang horse, babaksak siya, mapipilayan siya. Just the same with the ship. Pag hindi na experience yung pilot na yan, ang mangyayari dyan, pwede siyang ma-offshore na ma-damage, hindi lang property, kundi yung buhay ng mga pasahero. Tama po ba? So, kailangan makontrol yan. Yan ang sabi ni James. Kasi nga, mouth control is the ultimate self-control. Hello? Paano mo daw mapapatunayan? Isa sa mga ebidensya na ikaw ay tunay na lumalago at tunay na may relasyon sa Diyos, kaya mo nang kontrolin ang iyong dila. Okay? Ba't tumahimik kayo? Uy. Okay. Pangalawa, tongue, okay, and doon kailangan natin maintindihan about the tongue. Tongue is naturally, talaga pong masama ang dila na ito. Natural, evil, ang dila na ito. Okay? So pag-aralan natin, sabi dito sa James 3:5, sabi, how great a forest is set ablaze by such a small fire. Ang sabi ni James, tingnan ninyo, yung fire, yung apoy, diba? And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among you, members staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. Sa pamagitan ng dila, ang dila na to hindi mapagkakatiwalaan. Minsan, tama sinasabi. Minsan, betas bigla-bigla, mag-iiba na yung sinasabi. Tama po ba? Tayo lahat, minsan, mangangako tayo, pero hindi naman natin tutuparin. Mag-isinungaling pa tayo para excuse lang ang ating sarili. Tama po ba? So sabi doon, alam niyo po ba, na pwede kang dalhin sa impyerno dahil lang yan sa dila mo? And why James used fire? So sinasabi niya na evil. Kasi nga, ang fire, actually, di ba, siyempre, pag sinabi yung fire, takot tayo lahat, papunta sa impyerno dahil, kasi merong kumukulong asopre doon, di ba? Siyempre, fire yun. So, ang words na sinasabi natin, it can heat up any conversation na pwedeng kahit maliit lang, pwedeng lumaki, lumawak, at magkaroon ng malaking epekto sa atin. Di ba, meron ba sa inyo dito? Minsan na-commentan ka lang, may nag-comment sa iyo. Sabi niya, ba't ganyan ang itsura mo ngayon? Parang ang tanda-tanda mo na. O, di ba? Magkukulong ka na maghapon sa bahay niyo. Hindi ka na lalabas. Tapos di ka na attend ng church. Nasabihan ka lang ng ganun.
nagkaka-heat up yan. Anong heat up? Alam niyo po ba, yung pag nagdagdag ka na, meron ng problema, mag-heat up ka pa, papatong ka pa. In other words, Marisol, hindi Mirasol, Marisol. O, di ba? Alam niyo po ba yung Marisol? Sulsol. Di ba nagkaka-heat up yan? Imbis na maliit, lalong lumalaki dahil sa kasusulsol. At kaya naman si James, alam niyo po ba, yan, the picture of wildfire forest. Nasimula lang pa na yan, sa maliit lang na spark yan ha. Pero tinan mo, malaking gubat ang kayang sunugin yan. Sabi ko sa inyo, ilang tao, dahil sa masakit na salita, hindi po ba, ang mag-asawa nagkahiwalay. Buong mag-anak, nagkawatak-watak. Isang church, pwedeng mawasak. Kaya nga, so the tongue has the power to destroy. Kaya nga si David, alam niyo po sa Psalms 141, ang sabi niya lagi, ang panalangin niya, Panginoon, ang dalangin ko, iyo pong bantayan ang aking mga labi. And then sa Psalms 39, verse 1, ang sabi niya, aking sinabi sa aking sarili, ako'y mag-iingat sa lahat ng aking gawain. At sabi niya, para hindi ako, ang dalangin ko, Panginoon, na wag ang aking labi ay wag madulas. At para hindi ako magkasala, hindi na lang ako magsasalita. Oh, basahin niyo pa yung Psalms 39 verse 1. Bakit sinabi ni David yun? Kasi naiintindihan ni David, na-understand niya, na ang lahat ng kaguluhan, minsan nagkisimula yan sa mga maling salita. Dahil ang problema, marumi ang puso. Diba? Na-hit up yun, at si David mismo naka-experience yan. Alam niyo ba, hindi ko na naisulat. Ang kwento na ito, sa 2 Samuel chapter 10, basahin niyo yung mamaya pag-uwi niyo. may isang senaryo sa buhay ni David na namatay yung hari ng Amonita. Okay? Ngayon, gusto niyang makiramay dahil lagi mabuti yung hari na yon. Si Anahas ba yon? Tapos, ang kanyang anak si Hanun. Ang sabi ni David, nagpadala siya ng 2 sugo sa 2 Samuel 10. Nagpadala siya ng 2 sugo para makiramay, to show kindness to Hanun. Ngayon, nung dumating, yung 2 sugo na yon doon kay Hanun, merong mga advisor si Hanun, nung makita yon, ang sabi kay Hanun, ay, nandyan, nagpadala ng sugo si David. Talaga bang makikirama yan? Baka naman tinitiktikan lang yung ating syudad. At pag natiktikan niya, naku, i-overthrow ka na. At alam niyo kung ano nangyari? Sinunod niya yung sulsol. Kaya ang ginawa sa 2 sugo ni David, pinutulan ng balbas pati ng damit. At nung malaman ni David na nangyari sa kanyang pinadalang sugo, sobrang nagalit si David. Kaya nang malaman niya, at may nagparating kay Hanun, ako, nagalit si David sa ginawa mo sa kanyang mga sugo, na sobrang takot ni Hanun, nag-hire siya ng mga kawal. Dahil alam niya kung gaano kagaling na mandirigma si David. All in all, ang kanyang hinire, 42,000 na kawal. At alam niyo po ba sa 2 Samuel 10:18, nung sila ay maggera dahil lang sa sulsul to ha? Nagyera sila, alam niyo kung ano napatay? Napatay ni David. Napatay ni David at mga kasama, 700 na mga sundalo ni Hanun na nakakarwahe at 20,000, 40,000 na mga nakabayo. Nag-hire siya. Siyempre, may bayad yun. Tapos, nagkandamatay lang. Hindi ba? Ganun lumaki dahil lang sa sulsul. Kaya mga kapatid, let us be aware kung ano yung mga sinasabi natin. Na minsan, may nasabi lang, dadagdagan pa hanggang lumala ng lumala. And can destroy. Kaya marami na depressed, nawasak na buhay. Hindi ba? Dahil meron lang salitang, masakit na salita na napakinggan. Okay. Uy, ba't ang lungkot ninyo? Natututo po ba kayo? Pumalakpak nga mga natututo. Oh. Pangatlo, okay, bibilisan ko to. Kasi sabi doon, tongue is humanly untamable. When you say untamable, pag hindi kung tayo lang, hindi natin kayang paamuin ang ating mga dila. Kaya nga, ang ginamit naman niya dito ay ang animals, okay? At sabi sa verse 7, for every kind of beast and bird or reptiles and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind. Sabi niya, ang mga tao, skillful kayo, kaya ninyong paamuin kahit mababangis na hayop. Tama po bang, ay may nakita tayo, di ba? Mga tiger, mga ano, kaya ng paamuin eh. Pero, ang sabi niya sa verse 8, but no human being can tame the tongue.
It is a restless evil full of deadly. Anong hayop ang pag sinabing kamandag? Ano naisip niyong hayop? Ahas. Yan. Now, this is one deceptive about poison. Ang poison kasi, pag ikaw tinuklaw ka na ng ahas, hindi agad-agad mamamatay ka. Tama? Habang tinuklaw ka, hindi ganun. Ito ang deceptive about poison. Pag tinuklaw ka, secretly, halimbawa dito sa tuhod, unti-unti yan. Hanggang sa makarating yan sa utak mo. So ang poison, secretly, slowly, then it kills. Hindi agad-agad yan. At ganyan, sabi diyan, ang salita natin minsan may kamandag. Na akala mo minsan, wala lang, pero nakakasira na pala. Okay, so naalala ko yung kwento. I don't know kung if you heard this story, kanina na-share ko to. Merong isang pamilya ng pastor nagpunta ng Baguio. Ewan ko, narinig nyo na itong story na to. Sabi nung tapos nasa Baguio na sila, sabi nung anak niya, Daddy, maki-CR ako. So huminto sila sa gasoline station. So habang nasa gasoline station, nag-CR yung family niya, and then si pastor pumunta sa convenience store. Tama po ba? Sa mga gas station, may convenience store. Papasok na siya, paglabas naman ng sekretary niya, ng church. Tapos sabi, nagkumustahan sila. Oh, pastor, nasa labas. Oh, nandito pala kayo. Kaya lang, nung habang nag-uusap sila, may dumaan na bus. At doon sa bus na yon, eksakto, nandun yung isang miyembro. Tapos sabi niya, hala, si pastor, secretary, hala. Nagmamadali siya, excited siyang bumaba. At pagbaba niya, pag-uwi niya, pumunta agad sa isang bahay na isang member. Mars, naku, hindi ka maniniwala. May nakita ako. Tanungin mo ako sino. Ang galing, no? Parang talaga ako yun. sabi niya, nakita ko si pastor at yung sekretary natin doon nagkikita sa Baguio. Sabi niya, nabigla ako. Sabi niya, talaga? Sabi naman isa, talaga? Sabi niya, nandun siya. Oo, sabi niya, naku, kaya pala. And then, on Sunday, halos 20, wala, hindi na umattend. Sabi niya, wala na. Bakit kaya? Si pastor siguro siguro kasi may maulan lang. Di ba? May sakit. Hindi pinansin ni pastor. The following Sunday, halos kumalahati na lang umaattend. Tapos kinalaunan, may isang member na talaga di nakapagpigil, pastor, may aminin po ako sa inyo. Siguro tataka kayo na uubos yung member natin. Oo nga. Bakit ano ba nangyari? Bakit nauubos din na umaattend? Pastor, kasi si sister. Ano yun? May shinare po sa amin. Ano yun? May relasyon daw kayo. Nino? Na secretary. Ganun. Pare natulog, sabi niya, sige, tulog ka lang, okay lang. Di ba? Sorry naman, nagulat ka. Di ba? Tapos sabi niya, talaga? Sabi niya, naku, hindi, nandun yung pamilya ko. Nagkataon lang na, gano'n ba? Pinuntahan agad ni pastor yung miyembro na yun na nagkalat. Tapos nung maintindihan niya, pastor, sorry. Hindi ko alam. Sabi niya, gusto mo kitang patawarin? Sabi niya, oo naman, pastor. Alika, kasama ka. Kumuha ka ng lalagyan mo ng bulak. Tapos punta sila sa rooftop. Sabi niya, sige, ikalat mo yung tapon mo yung mga bulak na yan. Tinapon niya. Siyempre, gusto siyang patawarin eh. Tapos sabi niya, natapon mo lang, opo. Kunin mo lahat. Pastor, hindi ko na alam kung saan napunta yan. Ganyan ang ginawa mo. Nagsalita ka na nagsalita na hindi mo naman alam, ikinalat mo, ngayon, hindi mo na kayang tipunin. Marami nang nasira, marami nang nag-isip ng masama, pero hindi mo na yan mababawi. Amen? Pumalakpakang natuto! Kaya the only thing is be careful of what the words we would like to share to everybody. Kung hindi mo alam naman ang punot dulo, better yet, itikom na lang natin ang ating mga bibig. Kasi sa aking pagkakaalam, sa Panginoon, walang sikreto na hindi ibubunyag ng ating Panginoon. Ganon din naman sa iyo, kung pinagsabihan ka ng kaano-ano mga chismis, just keep
just keep quiet because somehow, somewhere, in due time, ilalabas ni Lord ang katotohanan. Amen po ba? Okay, so yun yung danger. Kaya nga, ingatan natin ang ating mga bibig kasi si Lord lang talaga ang pwede magpaamo nito. Kaya nung may nangyari din sa istorya ni Moses, nung inutusan siya ng Panginoon na humarap sa Pero para yung mga Israelita ilabas sa Egypt kasi ilang taon na silang alipin. And then nag-excuse, meron dahilan si Moses. Ang sabi ni Moses sa Exodus 4:10, but Moses said to the Lord, sabi niya, o ikaw Moses, pumunta ka doon sa Pero. Sabi niya, oh my Lord, I'm not eloquent. Hindi ako magaling magsalita. Akalain nyo naman, 40 years kasama mga tupa. Ano, tunog ng tupa? Mwa. E di syempre siya rin din. Kaya si Moses parang utal-utal siya. Ako si Moses, ako pinadala ni Lord. E di syempre, sabi niya, hindi ako magaling magsalita. But God provided, di ba si Aaron, naging spokesperson niya. Either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow. Mabagal ako magsalita. Sabi niya, tang dila ko. Hindi ganun magsalita, maliwanag magsalita. And then, verse 11, ano tinugon sa kanya ng Panginoon? Then the Lord said to him, who has made man's mouth? Sino nga gumawa ng bibig mo? Who makes him mute? Sino ba nagpapatikom din yan? At sino ang gumawa ng mga bingi, pati mga blind? Is it not I, the Lord? Hindi ba sabi ng Panginoon? And then verse 12, now therefore go, and I will be your, and teach you what you shall speak. So unless na si Lord ang patuloy na maghari sa buhay natin, kaya napaka-importante mga kapatid, na tayo papasukin natin si Lord, hindi lang sa buhay natin, kundi sa puso natin. Kasi pag si Lord ang naging Diyos ng puso mo, when the Lord is the Lord of your heart, then the Lord will be the Lord of your lips. Minsan, hindi mo na kailangan na maging cardiologist para malaman mo na may diferensya ang isang tao sa kanyang puso. Sabi sa Mateo 12:34, out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Mula sa kalaliman ng puso ng isang tao, lumalabas yan sa kanyang bibig. Kaya alam mo na may tama ang isang tao kung wala kang marinig, kundi reklamo, kundi panghusga, pagsisinungaling. Hindi mo na kailangan maging cardiologist. Alam mo, may tama ang puso nito. Kasi pag walang diferensya yung puso mo, ang sasabihin mo ay ang mga bagay na magpapalakas sa mga tao na nasa paligid mo. Amen? Huwag kayong mag-alala. Ito rin po ang malaki kong struggle for how many years. At hanggang ngayon, pinoproseso pa rin ako ng Panginoon. Pero unlike before, talaga sobrang masakit ako magsalita. Sa totoo lang. Sinasabi nila masyadong perfect news, dapat ganyan. Misa pag may nagwalis na may kalat pa, ilan ang daliri mo? 2 lang ba? Ba't ganyan ang kalat? Ganyan ako magsalita noon. Ganun ako mamuna. Mabuti ngayon, born again na po si Pastora. Okay. Sabi daw pang-apat, tongue is contrastingly. Alam niyo ba yung dila natin, ito lang yung sangkap ng ating katawan, na pwedeng dalawa ang magawa. Kaya nga contrasting lang eh. Pwede ka magsalita ng mabuti, pwede ka magsalita ng masama. Sa mata natin, hindi pwede, di ba? Tumingin yung isa sa kanan, isa sa kaliwa. Parang, ano yun? Di ba? Pero, katulad, halimbawa, nandito kayo sa church, magka-praise kayo, hallelujah, hallelujah. Tapos, pag sakay nyo ng jeep, natapakan kayo. Para namang walang matatuwa. Ang laki oh, ang laki. O kaya, pagkagaling dito, pupunta ka sa kainan, di ba, sa fast food. Ang tagal-tagal naman. Kanina pa ako naghahas ng ketchup. Nasaan ang ketchup? Kanina pa kami dito, muti na ako, putla na ako. May matay na ako sa gutom, di ba? O, di ba? Kaya, contrastingly. Okay, tanda natin ito. Sabi sa verse 9, with it, we blessed our Lord and Father, and with it, we curse people who are made in the likeness of God. Sabi niya, mga kapatid, yan dila mo, ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos Ama at kay Jesus, pero yan din na ginagamit mo para sumpain ang kapwa mo. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not
to be so. Sabi, hindi pa pwede yan. Dapat maging consistent kayo pagdating sa pananalita ninyo. Kung ano yung sinasabi nyo dito sa loob ng church, amen, praise the Lord. Dapat paglabas nyo, ganun din kayo. Pag sinabi mong blessing, God bless you. Sana madapa ka. Hindi ba? Parang ganun. Sabi, bagay ba sa akin? Oo, ang ganda-ganda. Patalikod. Para naman lumba-lumba. Hindi ba parang ganun? Sabi, hindi naman pwedeng ganun. Sabi niya, Gigi, ganda-ganda sa sarili, hindi naman maganda. Ay, di ba? Pero pagkaharap, ay, ang ganda. Ooh, bagay sa'yo. Patalikod. Ito minsan ang problema, mga kapatid, ano? Sometimes, sa pagsalita natin, we are born again. Pero minsan, facial expression natin ang hindi pa redeem eh. Alam mo yun? Parang hindi pa na born again yung facial expression natin. Pagdadating sa kapatid, nandiyan na siya. Sino? Kaya pagdating sa hello brother, umupo ka dun. kasi may tampo ka. Ito nagchismis sa akin, sinabihan ako ng lumba-lumba nito, di ba? Bahala ka, maupo ka dyan, mamili ka. Hello sister, saan ako po? Dun. Pero pag gusto, pagka-friend niya, pag beshi niya, friend! Dito ka sa unahan, dito ka sa unahan, di ba? Diba? Kaya minsan yung facial expression pa lang eh. Pero dapat, sabi ni James, maging consistent tayo. Di ba? Kung ano sinasabi ng bibig, dapat pati sa mukha. Pag sinabi mo, ang ganda. Di ba? Okay. Kaya nga, ang ginamit niya dito ay, ang sabi doon, fountain, fresh water. Di ba? Hindi ba pwede sabi doon, yung fresh tsaka yung salt water, hindi pwede magtugma, hindi pwede magsama yan. Hindi po ba, sa verse 12 din, sabi doon, a tree. Yun ang ginamit niya, fountain and tree. Ano ang gamit ng dalawa? Fountain and tree, it refreshes. Tama po ba? Di ba yung tubig, umiinom ka, nauuhaw ka, para ma-refresh ka. That's the same with the tree. Pag may shade yan, para sa sobrang init, meron kang nalililiman, tapos para maginhawahan ka. So the same thing. Ang mga salita daw na dapat na lumabas sa ating mga labi, ito ay mag-i-inspire sa mga na-e-expire. Tingnan mo katabi mo, pa-expired na ba? At nagre-refresh sa mga nai-stress. Hello? Di ba? Yun ang sabi ni James. Kaya nga, pag-aralan natin to, maging si Solomon, merong tagubilin sa bawat isa sa atin. Paalala niya sa Proverbs 18:21, mag-ingatan natin ang pagsasalita natin because death and are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Sabi niya, kung sino nagmamahal sa labi na yan, sa mga sinasabi mo, nako, balang araw, matitikman mo rin kung ano yung sinasabi mo. Iyon sa ESB. Sa the message version natin kunin. Sabi doon sa Proverbs 18:21. Words give. They're either poison or fruit. You choose. Mamili ka. Anong sasabihin mo? Halimbawa, sa asawa mo, buhay o kamatayan. Tapos sabi mo, Lord, baguhin mo siya. O, Lord, kunin mo na siya. O, letter C, Lord, baguhin mo na siya. Tapos kunin mo na. Okay. Anong letter ang gusto nyo doon? Kung ano sasabihin mo sa anak mo, pamili ka. Pamatay o pambuhay. Tayo daw ang mamimili nun. Ang sabi ng Proverbs 18:21. Kaya nga, pag-aralan natin to, basahin natin lahat. Ready, go. Once you release it, hindi mo makukuha agad yan. It takes long time para mahil ang sugat ng isang nakakasugat na salita. Kaya pag-ingatan po natin. Okay, so ngayon, ang sabi doon, if the tongue is humanly impossible, kung tayo, hindi natin pwedeng kontrolin kung tayo lang, mga tao, pero pwede naman kontrolin kung isusuko natin kay Lord. Amen? O ngayon, paano natin gagawin yon? I-surrender natin ang dila natin. So what now? Ngayon, hindi natin makakita ang sagot sa Santiago. Pero ang nagbigay naman ng katugunan ay si Apostle Paul or si Pablo. At makita natin to sa Ephesians 4 verse 29. Ang sabi doon, do not let any unwholesome talk come out of your mouth,
but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Okay, so una doon, sabi doon, do not let any unwholesome talk come out from your mouth. So, ang number one, according to Paul, para makontrol natin ang dila natin, yung unwholesome kasi doon, ang ibig sabihin doon ay rotten. In Tagalog, ano yung rotten? Bulok na salita. Kayo, tayo, na mga Kristiyano daw at nakakilala na sa Panginoon, kung hindi pa natin kayang iwasan, pilitin natin na huwag lumabas sa ating mga bibig ang mga bulok na pananalita. Kaya nga, instead of using rotten words, use wait. Ano yung wait? Ang ibig sabihin ng wait, why am I talking? Bakit ako nagsasalita? Kasi ang naisipalam sa atin, na just because you could doesn't mean you should. Anong ibig sabihin nun? Hindi komot kaya mong sabihin, kailangan mo nang sabihin. Nagigets niyo po ba sinasabi ko? Hindi, kaya ko sabihin yan, kaya sabihin yan. Pero, kailangan ba? So, tanungin mo daw sarili mo, bakit ko sinasabi to? Bakit ko sineshare ito? Bakit ko pinopost ito? At bakit ako nagte-testify? So every time, kasi ito po ang katotohanan, may mga tao, mabuti kung ang tao nag-iisip muna bago magsalita. Pero karamihan, nagsasalita muna bago mag-isip. Yung iba naman, wala lang isip, salita lang ng salita. Alin kayo doon? Tama po ba? So, ang payo sa atin, pag-isipan mo muna bago mo sabihin, ano ba magagawa niyan? Kaya nga, wait Teka lang, bakit ko ba sinasabi to? Ito ba makaka-inspire? O ito ba makakasugat? O ito ba makakagulo palalo? Amen po ba? So pag-isipan natin yon. Pangalawa, sabi ni Apostol Pablo, speak strengthening words, yung mga nagpapalakas yan, mag-i-inspire. Mga kapatid, parents, listen to this. Meron pong ginawang pag-aaral ang Shenyang Center of Psychological Research. At nakipag-partner po sila sa Beijing na showed, sabi doon, ang kanilang pag-aaral ipinakita na ang mga bata na nakakaranas ng mga harsh verbal punishment, verbal abuse sa loob ng tahanan, sila ang nagiging delinquent, juvenile delinquent. Ito yung mga nagiging pasaway, panggulo, mga violenteng bata sa ating lipunan. Pag-aralan po natin to. At ayon sa kanilang pag-aaral, ang kanilang findings show, these pictures are being painted. Pag sinasabihan daw ang isang bata, especially with their parents, na mga salitang ito yung natatatak sa kanilang isip. Pag sinabihan daw ng, you are good for nothing, wala lang, wala kang mararating, hanggang dyan ka na lang. Ang napipaint na picture sa kanila ay baril. Parang gusto nilang barilin. Ikaw ba? Sabi mo, wala akong kwento. Now, you see? And then, pag sinabihan mo na isa kang basura, wala ka lang, wala kang kwenta, excuse me for the word, pero pag yun daw ang naririnig ng mga bata, ang nagpipaint sa isip nila ay kutsilyo. Parang gusto nilang manaksak. Sa pag-aaral yan ng Shenyang, ha? At ito ang malala. Pag sinabihan mo ang anak mo na moron, alam niyo moron? B-O-B-O. Mangmang. Wala kang alam, wala kang mararating. Nadyak lang, naku, batang ito. Sana na bata ka na, pinundot ko na yung ilong mo, na di ka na nabuhay. Pag iyan lagi naririnig ng mga bata, mga nanay, mga tatay, ang naiisip nila, palakol, gusto ka lang palakulin. At minsan, dahil hindi kayang gawin ng mga bata sa kanilang mga magulang, gagawin nila yan sa ibang tao. Now you see, saan nanggagaling ngayon ang violence sa ating bansa? It starts from the home. Kaya napaka-importante na pinag-aaralan natin to. Kasi tayo mismo, ngayon magtataka ka, ba't naggaganto yung batang ito? Then, let us search ourselves. Ano ba sinasabi lagi natin sa anak natin? Na pag hindi nakakalabot yung standard mo, ang tingin mo na sa anak mo, wala lang. Diba? Pag
iyan na lagi natin. Tandaan po natin to, words can do permanent damage. Nagtatagal yan, lalo na sa isang murang isip ng bata. Na minsan hindi nila kaya sarili nila. Anong masakit doon, mga kapatid? Ang isang salita na wala kang kwenta, mangmang ka, mas masakit kasi minsan, sa totoo lang, ang masakit kasi kung saan nanggaling yung salitang iyon. Siguro kung sa ibang tao matatanggap pa ng mga bata pero panggaling yan sa bibig ng mga magulang, masakit, lalo na sa nanay. Ikaw ang nagdala sa akin dito sa tiyan, tapos pati pag pagsasalitaan mo lang ako ng ganyan-ganyan. At even sa tatay. Para hindi matanggap ng mga bata na kayo na dapat na makakaunawa sa akin, tapos ganyan-ganyanin niyo ako. Iyon ang mas masakit para sa mga bata. Words can do permanent damage. Kaya nga sabi ni Paul, pangatlo, how to control our tongue, gamitin natin ang ating mga bibig to serve with words. And I remember a story in April 21, 1855. Si Edward Kimball, nagpunta siya sa Boston shoe store. May nakita siya na isang bata doon. Nilapitan niya, kinausap niya. And then, he shared the gospel. And then siguro, nagproklama siya, alam mo, God has a wonderful plan in your life. Alam mo ba, na pag ikaw, kinilala mo Panginoon, may magandang mangyayari sa buhay mo, tumatak sa puso yun ng batang yun. Alam niyo kung sino yung batang yun? Si Dwight L. Moody. At nung lumaki si Dwight L. Moody, siya ang isa sa pinakamahusay na evangelist sa kanyang kapanahunan. Na siya'y ginamit ng malakasan ng Panginoon at marami ang nakakilala sa ating Panginoon. The words can direct a person to make the right decision in his life. Katulad ng ginawa ni Edward Kimball, nung marinig niya yun, nung marinig ni Dwight Moody yun, nagkaroon siya ng tamang pag-iisip, tamang direksyon sa kanyang buhay dahil sa magandang salita na kanyang napakinggan. And just the same with us, mga kapatid. So serve with words. Kaya nga, as I end, sa John 1:1, si Apostle John, sabi niya, in the beginning was the... Pwede naman niyang isulat, di ba? In the beginning was Jesus. Pwede naman, tama? Pero bakit sinabi niya word? Kasi alam niyo ba, after man's fall, nung bumaksak sa pagkakasala si Adan at si Eva, nakita ng Panginoon ang kailangan i-redeem sa mga tao ay ang dila. Kasi nung sinabihan siya, bakit yung ginawa yan? Anong ginawa nung dalawa? Nagsisihan, nagsinungaling, hindi ako, siya. So nakita ng Panginoon, ang unang kaya mag-redeem, yung dila ng tao, maninisi, magbe-blame, magsisinungaling. Kaya nga sa John 1:1, in the beginning was the Word. Pero sa verse 14, sabi niya, and the Word became flesh. At sino yung salita na yun na nagkatawang tao? The same Word was Jesus. And how Jesus was described by John? Sabi doon, and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of only Son from the Father, full of grace and truth. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, siya ay nagkatawang tao, tinanggap mo sa puso mo, ganyan din tayo. Ang lalabas sa ating mga labi, full of grace and full of truth. Kaya nga sabi ni Santiago, sasabihin mo na totoo kang Kristiyano, ay paniniwala ka sa Diyos. Kasi mga kapatid, ito ang katotohanan. Basahin natin lahat. Iyan, ang tunay na ebidensya na may relasyon tayo sa ating Panginoon. So let us watch our words, our tongue. How we use it. Tayong lahat, accountable tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tama po ba? It will make or direct a person to do the right thing or to do bad thing. Depende yan sa tinatanggap niyang salita sa Kanya. Kaya nga as we surrender, nawa maintindihan natin
we need to surrender everything, especially our tongue. Kasi sabi ni James, alam niyo ba yan, sa dila niya yan, pwede kayong dalhin sa impyerno. At nawa, lahat tayo. Pasalamat tayo kay Lord. Dahil ngayon pa lang, ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi gusto tayong matuto at magbago ng ating Panginoon. Amen. And if you're willing to surrender everything to God, sige, tumayo ka sa harapan ng ating Panginoon. And before we worship the Lord, may gusto lang po akong i-share sa inyo. Alam niyo po ba na ang tao, according to studies, ang mga lalaki sa loob ng isang araw, pwede siya magsalita ng 7,000 to 8,000 words. And the women, pwede tayo magsalita ng 18,000 to 21,000 words a day. Mga kapatid, at ang dalangin ko, nawa, kahit ano sabihin nyo sa buong maghapon na ito, pero sana, sa umaga pagkagising, at sa gabi bago ka matulog, ito ang sasabihin mo sa ating Panginoon. Come on, let us worship the Lord. Come on. I love you, Lord. The 3 words. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Lahat na nagmamahal sa Panginoon. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led Pwede bang ipadama natin sa Panginoon ang sobrang pagmamahal sa Kanya? Hallelujah! You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Bakit ba mahalin natin ang Panginoon? Hallelujah! And all my life you have been faithful. Come on, church! Give Him the best worship that All He my deserves. life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Awitin natin to, buong pagmamahal sa Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Lahat na nakaranas sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
sa bawat isa sa amin na nagpapakita na mahal mo kami, Panginoon. At ayaw mo kami mapahamak. Dahil kung hindi lang ito ang magiging dahilan para kami mapunta ng impyerno, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. We surrender to you, O God. At inaamin namin sa aming mga sarili, most of the time, hindi magandang sinasabi namin, Panginoon. Merong mga sandali na nagsisinungaling kami. Nakakapanghusga kami. Tinitingnan namin ang aming kapwa na mababang uri ng tao. Patawarin mo po kami, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord, we will be accountable to you for every word that we uttered, O God. And my prayer, Panginoon, na yung mga anak na narito ngayon, na nakarinig ng mensahe mo, Lord, that they have to choose to speak the right words at the right time, Panginoon. Dahil kung totoong pinapasok ka na namin sa aming buhay at sa aming puso, Lord, ikaw na ang maghahari din at magkokontrol ng aming mga dila. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga sumpa na aming binigkas. At kung kami man, Lord, ay tumanggap ng sumpa, alam po namin, O Lord, na hindi ito mangyayari because we are covered by your precious blood. Salamat po, Panginoon, kung meron man kami na-confess na hindi ayon sa iyong salita at sa iyong kalooban. Kung sinabi namin na ang buhay namin ay walang halaga o walang kwenta, Lord, ikaw ang aming sinasabihan because you give this life to us. Ikaw ang nagbigay nito, Panginoon. Sa mga kabataan na nandito, kung kami man yung nakapagsasalita na masakit sa aming mga magulang, kung kami pinagsasabihan, Lord, we committed sin dahil hindi kami marunong gumalang at pagmahal ng magulang na sinabi mo sa Efesos 6:1-2 na mahalin at igalang aming mga magulang, ano man sila o sino man sila. Dahil ito ang utos na may kalakip na 2 pangako, haba ang buhay at pagpapalain ang buhay. At kami mga magulang na narito, Lord, patawarin mo kami kung meron kaming masasakit na salita na sinabi sa aming mga anak na nagtulak sa kanila para gumawa ng maling desisyon sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, for a great reminder from you na kailangan namin suriin, piliin ang mga salita na aming sasabihin. At nawa, Lord, gamitin mo, gawin mo ang bawat isa na narito na hindi lamang kami maging hearers but doers of your word. Nawa, Lord, sa lahat ng amin napakinggan, itanim namin ito na malalim sa aming mga puso. Nang lalabas sa aming mga labi, the words full of grace and full of truth. Ang mga salita na nakaka-inspire at mga salita na makaka-refresh sa mga stress. Panginoon, salamat sa aking mga kapatid na narito, giving their time, O Lord, to listen to your word, giving time to praise you and give thanks to you. At Lord, totoo, marami kami sinasabi sa buong maghapon. Pero Lord, nawa, wag mawala sa aming mga labi ang salita that every time that we wake up, sasabihin namin, I love you, Lord. At kung kami man ay matutulog na, we will end our day saying, I love you, Lord. Kapatid, kailan ang huling sandali sa buhay mo na sinabi mo sa Lord yung 3 words na ito? I love you, Lord. Nawa, matatak sa puso natin. Dahil sa lahat ng sinabi natin, iyan ang higit na tatatak. Hindi lang sa Diyos, kundi sa puso ng taong minamahal mo. Pagalitan mo siya, pero pag sinabi mo, I love you, sawa ko, I love you, anak ko, I love you, the words love has the power. Nawa, hindi ito mawala sa ating mga bibig. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord. Mahal na mahal mo kami, Panginoon. Naputuloy mo kami tinutuwid, O Lord, sa lahat ng aming mga pagkakamali. And we admit, Lord, we recognize lahat
Lord, ang mga sinabi namin na nakasakit sa aming kapwa, Panginoon, patawarin niyo po kami. Nakasakit sa aming pamilya, Panginoon. Nakasakit, Lord, sa aming churchmate, O God. O nakasakit sa ibang tao, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sinasadya man o di sinasadya. Alam po namin, O Lord, bawat salita na aming sasabihin, ito po, Lord, ay tumatatak sa puso ng isang tao. Nawa, Lord, tulungan mo kami na mabago ang aming mga pananalita. Take full control of our lives, especially our lips. We thank you, Lord, for your goodness and for your loving kindness. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.